isang masakit na pang-alipusta. Ang utos na maganda ang handaan sa binyak para sa sanggol ng babaeng kalaguyongan niyang asawa. Salo-salo para sa binyak. Sa ganito kaagang oras, ang numerong gumagawa ng ingay sa madaling araw na ito ay wala sa aking cellphone. Sino ba talaga ito? Sa halip na magalit, malamig na tumawa si Clara. Sila na nagpalaya sa legal na asawa sa gitna ng malamig na gabi ay hindi kailanman nakakalang ang lumang bakal na gunting sa pananahin na hawak niya ang tuluyang puputol sa kanilang pinakukunan ng salapi. Isang kwento ang kasiyasiyang paghihiganti at karma, kung saan ang malupit na biyenan at ang hindi tapat na asawa ay tuluyang nahirap sa loob ng isang gabi at kailangang magmakaawa ng walang pag-asa sa ilalim ng mapaangang kanilang dating manugang. Kung ikaw ay nananabik sa kapanapanabik na dula ang paghihiganting ito, mangyaring pindutin ang subscribe at like button ang gayon din. Ang panahon ay bumalik sa isang taon ang nakalipas sa isang lumang pabrika sa isang gabing may maginaw na hanging nanunuot sa buto. Nunman ay buong lakas na gumagawa si Clara ang mapadron sa buong magdamak nang hindi na mamalayan ang dugong umagos mula sa dulo ng kanyang madaliri na naninigas sa lamig. Ang sahig ng pabrika na sadyang pinatayan ng bentilasyon sa gitna ng malamig at maulang gabi ng amihan ay tila bablok ng yelo. Ang malamig na hangin na sumusuot sa mga lamat ng pader ng semento sa kung saan-saan ay napakasakit, na tila ba humihiwa sa balat. Kahit nakasuot ng patong-patong na pantalon at lumang diaket pantaong puno ang alikabok ng tela at tisa, hindi iyon sapat para labanan ang lamig na nanunuot hanggang sa buto. Nakakurba si Clara na parang hipon sa isang malamig na plastik na upuan na walang sandalan. Ang tanawin ng kanyang sarili na may paghihirap na gumuguhit ng linya sa ibabaw ng malaking papel ng padron gamit ang kanyang naninigas at nanginginig na mangga daliri ay tunay na nakatutunaw ng puso at kahabag-habag. Kung hindi matatapos ang order na ito bukas ng umaga, mawawalan tayo ng kliyente. Pakilagyan naman ng kaunting krudo ang heater. May lumalabas na puting usok mula sa kanyang ngatuyo at sugat-sugat na labi, ngunit ang sagot na dumating ay napakatindi at malupit. Mahal ang krudo, huwag kang maginarte, bilisan mo riyan. Ang kanyang dating asawa na si Rodrigo ay nakaupo ng komportable sa tabi ng dekuryenteng heater na nagbibigay ng pulang liwanag at init, habang matalim siyang tinititigan. Ang mga kasukasuan ng daliri ni Clara ay namamaga at namumula sa lamig, kahit ang pahawak ng panulat ay napakahirap. Ang asul na tisa na dumikit sa loob ng 30 taon na hindi na matanggal kahit kuskusin ng sabon sa ilalim ng kanyang makuko ay nagpaparamdam sa bigat ng mga taon ng paghihirap. Sa wakas, ang dulo nga niyang naninigas at magaspang na daliri ay pumutok at ang malapot na pulang dugo ay pumatak sa malinis at puting papel ng padron. Ang duguang mansa na kumalat ng kahabag-habag ay kasing trahiko ang kanyang buhay na puno ang dusa. Nanigas ang madaliri ko kaya hindi ko may baluktot ng maayos. Habang ang kanyang dahilan na binikas ng may hinihingal na hininga ay naglaho ng walang bakas sa malamig na hangin, ang mabigat at lumang bakal na pinto ng pabrika ay marahas na binuksan. Ang tuno ng pakiskis ng kinakalawang na bakal sa ibabaw ng riles na nakatutulis sa tainga ay yumukyok sa buong pabrika. Kasabay ng malamig na hangin parang kutsilyo, ang amoy ng mamahaling pabango na matamis at matapang ay biglang bumalot sa buong pabrika hanggang sa mahirapan silang huminga. Nang pumasok si Bianca, ang kalaguyo na nakasuot ng marangyang ko at nagawa sa balahibo ng hayop, si Rodrigo na kanina ay nagpapainit ay mabilis na tumakbo na parang kidlat at inakbayan si Bianca ng may buong pagmamahal. Dumating na ang mahal ko. Bakit ka pa nag-abalang pumunta sa maruming lugar na ito? Ang kanyang boses ay napakatamis at malambing, mahirap paniwalaang nakmula ito sa parehong tao na bago pa lamang sumigaw at nagalit sa kanya. Ang tanawing iyon ay napakalaki ang kaibahan sa kahabag-habag na kalagayan ni Clara, na duguang nakasuot ang maruming damit pampabrika na may mansang langis. Ang ilong ni Bianca, na nakasuot ng mingkot na nagkakahalaga ng ₱250,000 na may malambot na kintap, ay nakataas na tila ba natusok ang langit. Ang kanyang biyenan na si Aling Teresa ay pumasok ng may mayabang na hakbang sa kanilang likuran at nagsimulang makmalabis habang hinahaplos ang tiyan ni Bianca na medyo malaki na. Ang tanawing iyon ay napakahirap paniwalaan at nakadidiri, dahilan upang mapakunot ang nueng sinumang makakakita. Naku! Ang pinakamamahal kong apong lalaki ay baka mapano kapag nahanginan ng malamig. Dalhin mo rito ang heater. Hindi nagtagal. Ang matalim na titik ni Aling Teresa, na punong galit ay dumapo kay Clara na kasalukuyang nagpapainit ng kanyang naninigas na kamay. Ang walang silbing babaeng ito na hindi marunong mahiya ay hindi na kailangan sa aking bahay. Bilisan mo, mag-impake ka na ang gamit mo at lumayas ka rito. Ang isang malupit na pangungusap na iyon ay naging parang matalim na lagari na walang awang nagwasak sa puso ni Clara. Ang mapait na alaala 10 taon na ang nakalilipas,
Noong pinilit siya ni Aling Teresa na maupo sa harap ng makina ng pananahi sa gitna ng malamig na gabi para lang tapusin ang mga order, dahilan upang siya ay mahimatay sa sobrang pagod at mawala ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, ang kanyang dinadalang anak, ay biglang nagbalik na parang manggabasak, nabubok na natusok ng malalim sa kanyang puso. Ang kanyang pinakamahalagang pangarap ay tuluyang nawasak dahil sa kanilang walang katapusang kasakiman. Ngunit sila ay mga taong walang kahit kaunting pakiramdam ng pagkakasala. Tinitigan ni Clara ang maduguang papel ng padron na nakalat sa sahig. Naglingkot siya sa lupang 30 taon hanggang sa ang kanyang nabuto ay tila madurok. Nagsimula sa isang maliit na patahian sa isang inupahang maliit na kwarto na may paunang bayad na sa takak-50 piso. Ang kanyang kabataan na ginugol bilang isang mananahi sa pabrika ni Rodrigo habang kumakain lamang ng malamig na tirang kanin ay biglang nagdaan sa kanyang isip. Ang pagsisisi sa makahabag-habag na taon kung saan tinrato lamang siya na parang makina at ang pagkakasala sa kanyang sanggol na nawala nang hindi man lang nakita ang mundo ay umapaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lakas sa kanyang mabinti ay biglang nawala dahil sa tsunami ng kawalang katarungan na humampas sa kanya, kaya napaupos siya sa malamig na sementong sahig. Ang hagulhol na kumukulo sa kaibuturan ng kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit kailangan niyang kagatin ang kanyang labi at talunin ito upang hindi marinig ng iba. Iyon ay isang masakit at kahabag-habag na sandali, kung saan ang panga ni Clara ay nanginig ng bahagya na tila ba madudurok. Napakawalang katuturan na siya ay itapon na parang basura sa gitna ng malamig na gabi mula sa pabrika na itinayo niya gamit ang kanyang dugo, pawis, at luha. Sa sandaling iyon, isang makapal na bultoong papel ang marahas na inihagis sa tapat ng paa ni Clara at bumaksak ng mabigat. Ang kasunduan sa diborsyo at kasunduan sa pagsuko and bahagi sa kumpanya na dumausdos sa malamig na sementong sahig ay pumuno sa paningin ni Clara. Ito ay isang abisong unilateral na pagpapatalsik mula kay Rodrigo na napakayabang at walang hiya. Dahan-dahang iniyuko ni Clara ang kanyang ulo at pinulot ang bawat pahina ng madokumento na nakalat sa malamig na sahig. Sa gitna ng lamig na gumagapang mula sa kanyang tuhod, ang kanyang nanginginih na balikat ay dahan-dahang naging matigas. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan dahil sa pagyurak at paglapas tangan ng walang awa ay dahan-dahang nagbago at naging isang matalim at malamig na lohika na parang talim ng kutsilyo. Nang dahan-dahang iangat ni Clara ang kanyang ulo, wala nang natitirang kahit kaunting pagsisisi sa kanyang namumulang nga mata, umalis nang walang bitbit kahit ano. Kamo. Sige, kung iyan ang gusto ninyo, gagawin ko. Sa ilalim ng kanyang makuko na punong mansang tisa at dugo, mahigpit niyang hinawakan ang sulok ng matigas na kasunduan hanggang sa halos magusot ito. Ang sumasabaw na galit na naktulak sa kanya na gustong baliktarin ang hapag at duraan ang kanilang mawalang hiyang muha ay kumukulo hanggang sa sumakit ang kanyang mangipin, ngunit dahan-dahan pinakalma ito ni Clara sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang tiyan. Ang sulok ng labi ni Clara ay sumungkit ng isang kalmado at nakatatakot na ngiti. Sa loob ng kanyang ulo, ang tamang petsa ay nagsimula na ang countdown. Alam ni Clara nang higit sa sinuman na sa malumang padron na natitira sa pabrika, hindi kailanman sila makakaligtas sa mahigpit na pagsusuri ng bagong disenyo mula sa punong kumpanya. Ang kanyang malamig na titik ay hindi nakatuon sa walang kwentang pagtatalo sa sandaling ito, kundi sa araw ganap na pagkawasak ng walang kahit kaunting pag-alinlangan. Eksaktong sa araw ng pang-ekonomiyang hatong ng kamatayan isang taon mula ngayon, kung kailan ang makina sa pabrika na mayroon lamang nga lumang padron ay tuluyang hihinto magpakailanman. Matapos tatakan ang kasunduan sa diborsyo, ang hangin sa loob ng lumang pabrika ay naging mas malamig, Clara. Nang walang kahit isang salita, tinalikuran niya ang kanyang nakakurbang likot at mabigat na naglakat patungo sa kanyang personal na metal na locker sa sulok ng pabrika. Bago pa man maabot ng kanyang kamay ang hawakan ng locker, si Aling Teresa na nakmamasid sa kanya ng may matatalim na titik ay marahas na naghagis ng isang malaking itim na garbage bag. Ang plastik na bag ay humampas sa sahig at nagdausdos sa ibabaw ng maalikabok na semento. Saka tumama sa dulong lumang sapatos pantaong panggawa ni Clara. Lakas ng loop mong hawakan ang ari-arian ng ibang tao. Subukan mo lang hawakan kahit isang gamit sa pabrikang ito. Ipinagbuhol ni Aling Teresa ang kanyang mabraso, itinaas ang kanyang baba ng may kayabangan, at sumigaw ng may buong pag-alipusta. Ang mga rolyong sinulit at tela na ninakaw mo ng palihim sa loop ng mataong ito ay sapat na para mapuno ang isang truck. Bilisan mo, kunin mo ang iyong basurang damit at lumayas ka bago ko tawagin ang pulis sa paratang ng pagnanakaw. Ang paratangan ang legal na asawa na nakpakahirap sa loob ng 30 taon para gawing nangunguna sa industriya ang pabrika ng kanyang asawa bilang isang magnanakaw ay isang napakakahabag-habag na bagay.
Ngunit hindi binuksan ni Clara ang kanyang bibig sa harap ng walang hiya at mapanglait na paratang ni Aling Teresa. Sapagat ang tapat na paliwanag ay hindi kailanman tatalap sa mga taong nabulat ng kasakiman. Binalewala ni Clara ang garbage bag sa kanyang mapaa, binuksan ang kalawangin at matigas na pinto ng locker, at dinukot ang pinakamalalim na bahagi ng drawer. Sa loob nito ay maayos na nakasalansan ang iba't ibang kagamitan sa paggawang ng padron na dumaan sa kanyang magaspang at sugat-sugat na mga kamay sa nakalipas na 30 taon. Ngunit iniwan ni Clara ang lahat ng mamahaling imported na kagamitan sa pagguhit at iba pang mahahalagang bagay, at maingat lamang na kinuha ang isang lumang bakal na gunting sa pananahi na mabigat. Ang gunting na iyon na may hawakang natuklap na ang itim na pintura at may amoy ng bakal ay ang tanging pamanan ng kanyang yumaong ina na nagpalaki sa kanya sa pamamagitan ng pagre-repair ng madamit sa palengke sa buong buhay nito. Nang madama ng kanyang palat ang malamig na metal na puno ng luha at kalyo ng kanyang ina, ang malalim na lungkot na matagal niyang pinipigil sa kanyang puso ay umapaw na parang alon. Ito ang pamanang ng aking ina. Ito lamang ang aking kayamanan. Kaya ito lamang ang aking kukunin at alis na ako. Nang ilagay ni Clara ang gunting ng malalim sa bulsa ng kanyang coat nang walang kahit anong emosyon sa kanyang boses, si Rodrigo naman ang marahas na nagbagsak ng isang kulay tsokolateng sobre sa ibabaw ng mesa. Huwag mong subukang kumuhang simpatiya sa pamamagitan ng pag-iyak. Pirmahan mo na lamang ang kasunduan sa pagsukong nga bahagi na ito. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ka sa pintong ito ngayon. Mapagbanta siyang nilapitan ni Rodrigo habang nakangisi at marahas na inilagay ang murang plastik na ballpen sa pagitan ng mamagaspang at duguang daliri ni Clara. Si Bianca na nakadikit sa kanyang tabi na parang lintah ay kumapit sa braso ni Rodrigo, habang kumakalat ang amoy ng kanyang pabango na matapang at sumusurot sa ilong. Naku, honey. Ang tita na ito ay tiyak na walang opisyal na selyo. Bakit mo pa pinahihirapan? Papirmahin mo na lang gamit ang kanyang tammark. Singhal ni Bianca nang may pakamababa habang tinitingnan ang lumang damit ni Clara mula ulo hanggang paa, sabay tawa ng mapang-uyam. Gutom na ako. Mukhang sumisipa na ang sanggol natin sa loob ng tiyan ko. Bilisan mo nang tapusin iyan at kumain tayo ng high-class Wagyu ribeye steak. Sa gitna ng trahikong sandali kung saan ang asawa na nag-alay ng kanyang buong buhay ay pinalalayas sa kalye sa gitna ng malamig na gabi. Ang pagkain pa ang kanilang pinag-usapan. Tunay na ito ang tunay na mukha ng mawalang hiyang tao na nagtapon ng kanilang konsensya. Si Clara, kahit nahaharap sa mapanglait na titik ni Bianca na nang uyam sa kanya, ay tahimik na inilagay ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang magaspang at sugat-sugat na hinlalaki sa pulang stempat na inabot ni Rodrigo. Ang pakiramdam ng pulang tinta na sumusuot sa mga bitak ng kanyang sugat-sugat na bakas ng daliri ay matalim na gumapang sa kanyang maugat. Si Clara, nang walang anumang pagtutol, ay malinaw na nag-iwan ng kanyang tammark sa gilid ng kasunduan. Sa maikling sandali na ang pulang marka ay naitatak na parang tuldok sa papel, malamig at kalmadong binilang ni Clara ang maaraw sa kanyang puso. Ang bilang na 365 araw eksaktong 1 taon ay malinaw na naitatak sa kanyang isip. Naisipan niyang itatak sa kanilang mga buto kung ano ang magiging kabayaran ng pagtitiis sa maruming pag-alipustang ito kapag dumating ang araw na iyon. Tapos na. Ngayon ay lilinisin ko lamang ang aking personal na datos sa aking computer at alis ng walang pagsisisi. Nang lumingon si Clara at naglakad patungo sa maalikabok na desktop computer sa sulok ng pabrika, ang mukha ni Rodrigo na kanina ay nakahinga ng maluwag ay biglang sumimangot. Bakit mo hinahawakan ang computer? Huwag mong sabihing balak mong magnakaw ng listahan ng mga kliyente o mahahalagang kontak ng pabrika natin? Natatarantang hinarang ni Rodrigo ang daan ni Clara at marahas na hinila ang mouse sa likod ng kanyang likod. Dahil sa buong buhay niya ay madalas siyang mangtredor at mangagaw ng pag-ari ng iba. Naniniwala siya na ganun din ang gagawin ng ibang tao, isang mababaw at makitit na hinala. Huwag mong hawakan ng basta-basta. Babantayan kita ng aking dalawang mata. Isulat mo na lang ang password at lumayas ka sa pabrika ko ngayon din. Nang makita ang kahabak-habak na kilos ang kanyang dating asawa na natatarantang tinatakpan ang monitor gamit ang buong katawan nito, hindi man lang nagawang tumawa ng mapait ni Clara. Sapagat sa loob ng lumang computer na iyon ay walang kahit isang mahalagang impormasyon na labis na sinasamba ni Rodrigo. Marahas na pinunit ni Clara ang isang piraso na, dilaw na sticky note na, nakalagay sa mesa at mabilis na isinulat ang 6 na digit na numero na pamilyar na sa kanya. Pagkatapos ay mariin niyang idinikit ang sticky note sa gitna ng monitor. Ang papel ay kumapit ng magaspang sa ibabaw ng monitor. Nalumihang ang tuyong tunong ng pakiskis, at doon lamang nakita ang kaunting ginhawa sa mga mata ni Rodrigo. Ang password ay ang kaarawan mo, Rodrigo.
Kung talagang naghihinala ka, maklogin ka ngayon din at tingnan mo ang sarili mong gamata. Habang si Rodrigo ay nagmamadaling nagtip sa keyboard at nagbukas ang mama folder sa desktop, buong tapang na hinugot ni Clara ang cable ng niyang personal na external hard disk na palihim na nakasaksak sa likod ng computer. Kasabay ng matalim na tunog ng magkapanloop na bahagi na nagasgasan ng hugutin ang konektor, ang screen ng lumang monitor ay kumislap ng sandali, na nagpapahiwating na ang koneksyon ng datos ay tuluyang naputol. Ano ang ginagawa mo? Ibalik mo agad ang bagay na iyan sa ibabaw mesa. Sigaw ni Rodrigo habang nanlilisik ang mamata. Inilagay ni Clara ang hard disk na kasing laking ang palat ng malalim sa bulsa ng kanyang manipis na coat at malamig na sumagot na parang yelo. Sa shared server ng kumpanya, isinumite ko na ang lahat ng datos ng nalumang padron na magagamit hanggang sa susunod na koleksyon ng walang nakaligtaan kahit isa. Si Clara, na nakakakita sa kabobohan ni Rodrigo, ay binikas ang bawat salita ng malinaw, na nagtatanim ng matatalim na salita sa bawat kataga. Ngunit ang nasa loob ni hard disk na ito ay ang mabagong disenyo para sa susunod na panahon na dalisay na nagmula sa aking isip at pagod na mga daliri. Ito ay aking personal na ari-arian at bilang isang direktor, dapat ay alam mo ng mabuti sa ilalim ng batas na ito ay labas sa sakop ng ating turnover. Suyap na tiningnan ni Rodrigo ang daan-daang folder ng file na nakasalansan sa monitor at tumawa ng mapang-uyam. Para sa isang taong walang kakayahan na hindi man lang kayang kumilala sa pagitan ng banayad na kurba ang padron o ngang takbo ang panahon mula sa mamalalaking kumpanya, sapat na ang makitang marami ang mga file para makaramdam siya ng kasiyahan. Dalhin mo o hindi, bahala ka. Sa tingin mo ba hindi tatakbo ang pabrika natin dahil lang dinala mo ang isang lumang kagamitan na iyan? Mayabang na tinapik ni Rodrigo ang monitor gamit ang kanyang daliri at nang uyam ng nakataas ang baba ng may kayabangan. Nang makita ang ma-file na nakasalansan sa server, tila kaya nating mabuhay ngang 3 taon. Ngayon, tapos na ang usapan natin. Lumayas ka na sa harap ng pabrika ko magpakailanman. Isang buwalan mula sa isang tanggong hindi alam kung ano ang kakaunting ginawa niya. Ang bita ang ganap na pakawasak na pinasok niya gamit ang sarili niyang mga paa. Hindi niya namalayan na ang mahalaga ay hindi ang dami ngang nga file, kundi ang katotohanan na ang taming pangunahing teknolohiya na makakatugon sa mahigpit na pagsusuri ng bagong disenyo mula sa punong kumpanya ay tuluyang nawala. Itiningom ni Clara ang kanyang malabi ng malamig habang dinarama ang matigas na hawakan ng lumang gunting at ng hard disk sa loob ng kanyang bulsa ng salit-salit. Pagkatapos ay hinikpitan niya ang kwelyong kanyang manipis na coat at tahimik na naglakad patungo sa bakal na pinto ang pabrika. Ang lugar kung saan ang kanyang dugo at pawis sa loob ang 30 taon ay ibinuhos. Mula sa kanyang likuran ay naririnig na ang mapang-uyam, natawa ni Bianca na pumipili ng ulam na Wagyu beef para sa tanghalian bukas at ang maingay na daldal ni Aling Teresa, na nakpapatong-patong. Ngunit ang kanilang mababang ingay ay hindi na umabot sa mga tainga ni Clara. Walang binura o ninakaw si Clara. Ang lahat ng iyon ay sa kanya naman talaga sa simula pa lamang. Itinigil lamang niya ang kanyang walang kwentang gawaing kawanggawa ngayong araw, ang ibigay ang kanyang mahalagang teknolohiya ng libre sa mataong hindi karapat-dapat. Nang lumabas si Clara, ang mabigat at lumang bakal na pinto ang pabrika ay agad na sumara sa kanyang likuran na tila ba hindi na kayang kargahin ang sarili nitong bigat. Daan-daang kilongeng bakal na dumausdos sa kinakalawang na riles ay humampas sa hambanging pinto na naglabas ng nakatatakot na tunok na yumugyok sa buong paligid ng pabrika. Iyon ay isang mabigat at hindi na mababawing tunok ng pamamaalam na perpektong nahiwalay sa matinding lamig sa labas at sa maruming kasakiman sa loob ng pabrika. Ang malamig na hanging parang kutsilyo sa gabing iyon ay humampas sa kanyang muka ng walang awa. Ngembut sa loob ng puso ni Clara ay nag-apoy ang isang mainit na apoy ng paghihiganti. Ang nakamamatay na bitak na magbibigay nganap na pang-ekonomiyang hatol ng kamatayan sa kanila sa araw ng malaking pagsusuri ng bagong disenyo ng punong kumpanya sa susunod na taon ay naitabi na. Ang countdown patungo sa pagkawasak na sasabok ng eksakto pagkalipas ng 365 araw ay nagsimula ng malamig at walang pagkakamali kahit kaunti. Sa sandaling sumara ang pinto ng pabrika, ang mabibigat na hakbang ni Clara ay sa wakas huminto sa dulo ng isang makitit at tahimik na eskinita sa gilid ng lungsod. Nang pikutin niya ang susiing lumang kandado na inupahang maliit na kwarto na nakakahalaga ng 120,000 piso gamit ang lumang susi sa kanyang kamay, ang kinakalawang na bisagra ay dumaing nang nakatatakot na tila ba hindi na kayang kargahin ang sarili nitong bigat. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng amag at asidong pader na may mga itim na amag ay agad na humampas sa kanyang ilong. Ang lamig mula sa dilaw na sahig na matagal ng patay ang heating system ay sumuot sa manipis na talampakan ng kanyang sapatos at walang awang nakpalamig sa dulo ng kanyang nga paa.
Nakatayo siyang tulala sa gitna ng silit na malamig na parang yelo at tumingin sa paligid ng bakanteng espasyo. Tanging ang kisame na may mamansa ang amak na kumalat na parang mapa, at ang mama pader na may papel na lumolobo dahil sa basa ang nakikita. Ang tanawing iyon ay tunay na kahabak-habak, para sa isang katibayan ngang sakripisyo ngang kanyang kabataan sa loob ng 30 taon hanggang sa ang kanyang mabuto ay tila madurok. Kaya pala, ang resibo ng aking kabataan na ginugol ko sa loob ng 30 taon hanggang sa madurok ang aking mabuto ay isang silit na may amoy ng amak, bulong ni Clara. Gamit ang kanyang naninigas na kamay, dahan-dahan niyang binuksan ang siper ng kanyang lumang bag. Mula sa kalaliman ng bag, hindi ibang mamahaling bagay, kundi ang mabigat na bakal na gunting sa pananahi na pamanang kanyang ina ang maingat niyang inilabas. Ang magaspang na tekstura ang piraso ang kupas na tela na nakabalot sa hawakan nito ang unang naramdaman sa dulo ang kanyang madaliri. Sinundan ito ng bigat ng malamig na metal na natuklap na ang pintura na naramdaman hanggang sa kanyang dibdib. Ang malalim na lungkot na matagal niyang pinipigil sa kanyang puso ay sa wakas sumabog na parang isang sirang dam. Inay, nabuhay ako na parang aso sa loob ng 30 taon bilang isang mananahi sa pabrika ng pamilya ni Rodrigo. Ngebut ang natira lamang sa aking makamay ay ang lumang gunting mong ito. Niyakap ng mahigpit ni Clara ang malamig na bakal na gunting at naupong nakakurbang nakatiklop ang mamatuhot sa malamig na sahig. Nang walang nakakarinig na sinuman, na nakatikom ang ngalabi, sa wakas ay nagsimula siyang maglabas ng paos na hagulhol na tila ba mapuputol ang kanyang nabituka. Ang tunog ng pinigil na hagulhol na pumuno sa madilim na inupahang kwarto ay tragikong humalo sa tunog ng malamig na hangin na sumusuot sa mga bita ng bintana. Ang likot ni Clara na umiyak habang nakakurba sa makitit at madilim na silit ay mukhang napakaliit at nakayuko, na tila ba nabaon sa bigat ng 30 taon. Sinabi mong ako ay isang lumang bagay na walang silbi, di ba? O makakain niyo kaya ng maayos ang high-class Wagyu ribeye steak na iyon sa pabrika na itinayo ko gamit ang aking dugo at pawis kasama ang batang iyon, kahit na umaagos ang dugong luha, ang walang hiyang muha ang kanyang dating asawa, at biyenan na nakangiti ay malinaw na nagdaan sa isip ni Clara. Magsaya kayo hanggat gusto ninyo. Isang taon mula ngayon, papagapangin ko kayo at papahagurin ng alikabok sa sahig sa hinarap ng inyong iginagalang na boss. Ngembut ang kanyang ngaluha ay hindi nagpatuloy ng buong gabi. Matapos ang maikling ngunit malalim na hagulhol, tumayo si Clara ng pasuray-suray habang nakatukot sa sahig at naglakad patungo sa makitit at lumang banyo. Binuksan niya ang gripo at ang tubig na malamig na parang yelo, ay mabilis na dinaloy. Sinalo niya ang tubig gamit ang dalawang kamay at marahas na hinugasan ang kanyang muha. Nilinis niya ang kanyang namumula at namamagang mga mata pati na rin ang mga bakas ng luha na may mansa gamit ang malamig na tubig ng walang natitira. Huwag kang umiyak. Ang pagiyak at pagtangis sa aking kapalaran sa buhay ay tapos na ngayong gabi. Matapos tuyuin ang kanyang muha gamit ang isang tuwalya ng marahas, tumayo ng matuwid si Clara sa harap ng basak na salamin sa banyo. Sa likod ng mapatak ng malamig na tubig na nakadikit sa ibabaw ng salamin, ang kanyang matalim at punong dendam na titik ay mariing nakatitik. Ang matatalim na kurba ang kanyang cheekbones. At ang kanyang matalukap na namagas sa pag-iyak, ay nagpapatunay, sa kanyang matatag at nakatatakot na determinasyon. Manugang isang tao, isang mananahi sa pabrika ni Rodrigo. Ang ganyang lumang balat ay itatapon ko na sa imburnal simula ngayong gabi, bulong ni Clara ng may boses na malamig na parang yelo. Clara Reyes, ang pinakamahusay na tagagawa ng padron sa buong Pilipinas. Gamit ang aking tunay na pangalan, ganap kong puputol-putulin ang inyong pinakukunan ng mabubuhay. Matapos iwanan ang salamin, agad na naupo si Clara sa malamig na sahig, binuksan ang kanyang laptop at binuksan ito. Sa gitnang madilim na gabi, ang taming maputlang liwanag mula sa monitor ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang muha na punong galit. Ang dulo ng kanyang madaliri na sugat-sugat dahil sa tisa ay mabilis na nagtip sa keyboard at ang tunog ng mabilis at matatak na pagtip ay pumuno sa katahimikan ng inupahang kwarto. Ang mga file nga niyang natatanging portfolio na nakapasa sa mahigpit na pagsusuri ng mga malalaking kumpanya sa nakalipas na panahon ay maayos na nakasalansan sa screen. Daan-daang larawan ng nga komplikadong padron na isinilang, mula sa dulo ng kanyang madaliri na nagpakahirap sa loob ng 30 taon ay nakniningning ng siksik sa loob ng maliit na monitor na iyon. Kung walang bagong teknolohiya ng padron para sa bagong ilulunsat na disenyo ang punong kumpanya ng fashion sa susunod na taon, gagana kaya ang malumang makina sa pabrikang iyon kahit isang araw? Matapos tapusin ang kanyang trabaho, kinuha ni Clara yaong lumang pitaka mula sa bulsa ng kanyang coat at binuksan ang zipper sa pinakamalalim na bahagi.
Doon ay maayos na nakatago ang isang business card na may direktang numero ng telepono ng presidente at direktor ng punong kumpanya ng fashion na ibinigay sa kanya nung bumisita ito sa pabrika 3 taon na ang nakalilipas at nakpurisa kanya ng lubos. Hinaplos niya ng dahan-dahan gamit ang dulo ng kanyang may kalyong daliri ang tekstura ng business card na may marangyang gintong gilit na medyo kupas na dahil sa matagal na pagkakatago. Direktor, noon ay pinuri ninyo ang aking gawa na nakakahalaga ng 400 milyong piso. Ngayon ay patutunayan ko kung sino ang tunay na may-ari ng teknolohiyang iyon. Ang mamata ni Clara ay nakatuon na sa ganap na pagbabaliktad ng kapangyarihan na magaganap 1 taon mula ngayon nang walang kahit kaunting pag-alinlangan. Kinaumagahan, eksaktong alas 9:00 nang magsimula ang opisyal na oras ng trabaho. Sa wakas ay tinawagan ni Clara ang direktang numero ang telepono ang direktor. Ang mahaba at mabigat na tunong ring ay bumasak sa katahimikan. Pagkatapos ay isang banayat na elektronikong tunok na tanda na ang tawag ay konektado na ang narinig sa kanyang tainga. Magandang umaga, Direktor. Ako si Clara Reyes, ang tagagawa ng padron na dating nagtatrabaho sa Rodrigo Garments. Katahimikan ng sandali sa kabilang linya, pagkatapos ay narinig ang mabigat at gulat na boses ng Direktor, Clara Reyes. Ang mahusay na tagagawa ang padron na gumawa ang lahat ng mga pambihirang disenyo sa ilalim ng pamumuno ni Rodrigo. Bakit ka napatawag ng maagang maaga, Clara? Si Clara, nang walang kahit kaunting pag-alinlangan, ay agad na dumating sa pinakapunto ang usapan gamit ang isang kalmado at malamig na boses. Mula sa araw na ito, ganap na akong umalis sa pabrikang iyon. Bilang kapalit, nais kong ialok sa inyo ang eksklusibong karapatan sa aking mabagong disenyo ng padron na magpapatagumpay ng perpekto sa bagong pagsusuri ng disenyo ng punong kumpanya ng fashion sa susunod na taon. Sa sandaling ang tensyon ay naging mabigat sa kabilang linyang telepono, ibinigay ni Clara ang huling matindi at mapangwasak na hambas. Bilang kapalit, bigyan ninyo ako ng isang kapangyarihan, ang posisyon bilang pinuno ng pag-audit, head auditor, ng punong tanggapan na maaring magsiyasat at magtanggal sa mga kasosyong pabrika sa susunod na taon gamit ang sarili kong makamay. Ang malaking bitak na puputol sa pinagkukunan ang mabubuhay ang ganak traidor sa ugnayan ang pamilya 1 taon mula ngayon ay sa wakas nakpakita ang matalim nitong anyo. Eksaktong 1 taon ang lumipas, sa gitna ng matinding tag-init, ang pabrikang pinagtabuyan kay Clara ay tila ba kumukulo na parang impyerno. Ang kinakalawang na bentilador sa kisame ay umikot ng may nakakarinding ingay. Ang talim nito na tabingi ay kumakamot sa takip ng kisame na lumilikhang patuloy na tunong ng pakiskis ng metal. Ngunit walang silbi sa harap ng matinding init na lampas sa 35 degree. Si Rodrigo na nakaupo sa opisina ng direktor, nang hindi namamalayan na ang perpektong bomba na itinanim ni Clara ay malapit ng sumabog, ay kinuha ang kanyang bagong smartphone mula sa bulsa. Ang tanawing kanyang sarili na masayang nakikipag-usap sa telepono sa isang ahente ang ma-imported na luxury sports car ay tunay na kahabag-habag. Halo sir, ang aking magandang asawa ay gustong-gusto na ang kotse ngayon din. Kaya pakilabas ang imported na sports car na iyon bukas ng umaga. Opo, gagamitin namin ang credit card niyang kumpanya para sa bayad, kaya ay swipe ninyo hanggang sa maximum limit. Eksakto habang mayabang siyang nakmamalaki, ang matalim at nakatutulik na alarma ang makina ay tumunok sa buong pabrika at ang pangunahing conveyor belt na kanina pa umikot ng walang humpay ay biglang huminto ng may pagkagulat. Ang amoy ng sunog na motor na labis na kargado ay kumalat sa malakit na hangin at sumurot sa ilong ng mga tao. Ang tagapamahala ng pabrika, na ang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis, ay tumakbo papasok na may maputlang mukha habang marahas na binubuksan ang pinto ng opisina. Sa kanyang dalawang nanginginig na kamay ay hawak ang isang sulat ng pagtanggi sa produkto mula sa punong tanggapan ng higanteng fashion na may malinaw na pulang selyo. Sa labas ng bintana sa kanyang likuran, libu-libong piraso ng damit para sa bagong koleksyon ng taglagas na tinanggihan at itinuring na parang basura ng punong tanggapan ay nakatambak na parang bundok, na pumupuno sa bakuran ng pabrika. Ang matinding sikat ng araw ng tag-init ay sumisikat sa tumpukan ng mga damit na ang plastik na packaging ay napunit at itinapon na lamang, at ang mabahong amoy ng basang hibla ay kumalat ng nakadidiri sa mainit na hangin. Direktor, tinanggihan ng punong tanggapan ang lahat ng bagong produkto para sa taglagas dahil may depekto ang padron at ibinalik ang lahat ng ito. Ang pabrika natin ngayon ay tuluyan ng mabubang karote sa kalye. Ang boses ang tagapamahala ang pabrika ay nangining ng matindi na tila ba mapuputol. But si Rodrigo, na hawak pa rin ang telepono, ay ikinatwe lamang ang kanyang kamay ng may inis nang hindi man lamang kumukunot ang kanyang noo. Nasira lang sandali ang makina. Bakit kayo nakakagulo? Huwag mo silang pansinin. Ituloy lang ang kontrata.
Binalewala niya ng lubos ang babala mula sa pabrika at may inis na nilamukos ang sulat ng multa na nakakahalaga ng milyon-milyong piso sa ibabaw ng mesa sabay tapon nito sa sahig. Ang tumpukan ang matitigas na dokumento ay humampas sa sahig at nakalat ng walang saysay. Gut ang manumerong nakasulat sa bawat pahina ay isang dambuhalang utang na sapat na para lamunin ang buong kumpanya ni Rodrigo. Ang mga empleyado na nakaalalang baka makaltasan ang kanilang sahot ay huminto sa pagtatrabaho at naksimulang makbulungan. Ngubut ang kahangalan ni Rodrigo na kabababa pa lamang ning telepono ay lalo pang lumala. Ang multang iyan ay babayaran natin gamit ang pautang sa bangko hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Ang tatay ng aking asawa ay isa sa mga pangunahing supplier para sa higanteng fashion. Ano ba ang kinatatakutan ninyo? Nang hindi na mamalayan na ang buhay ng kanyang kumpanya ay malapit ng matapos, nakaaksaya pa siya ng mahalagang pera ng kumpanya para lamang makuha ang loop ng kanyang batang kalaguyo. Sa parehong oras, ang ina ni Rodrigo na si Aling Teresa ay abala sa pag-ikot sa pinakamahal na supermarket sa kanilang lugar habang patuloy na pinupunasan ang kanyang umaagos na pawis. Dala ang determinasyon na huwag magpatalo sa kayabangan sa harap ng mayamang pamilya ng kalaguyo ng kanyang anak, bitbit niya ang isang basket na puno ng mamahaling wagyu beef at sariwang abalone. Naku, kahit gaano pa sila kayaman, hindi nila mapapantayan ang katapatan ni Teresa na ito. Babasagin ko ang kanilang mayabang na ilong gamit ang aking pambihirang kakayahan sa pagluluto. Si Aling Teresa na may basang mukha dahil sa pawis ay nakmamalaki sa matao sa kanilang kapitbahayan habang buong lakas na naghahanda ngang ngapakain para sa salu-salo upang tanggapin ang pamilya ng kalaguyong kanyang anak. But ang kanyang makitit at lumang kusina ay matagal nang naging parang kulungan ng baboy na wala man lang lugar para hakbangan. Sa ibabaw ng sangkalan, ang mahiwang ng makapal na karne ay nakalatak na lamang nang hindi man lang tinutuyo ang dugo ng maayos, at ang mabahong amoy ng lansa ay kumalat sa buong paligid. Sa ibabaw ng kalan na puno ng mansang ang itim na langis, ang takip ng palayok ay nanginginig dahil sa singaw at ang kulay tsokolateng sarsa na umaapaw ay sumisitsit sa ibabaw ng apoy na naglalabas ng nakatutulik na usok. Naku, bakit hindi pa rin nawawala ang lansa ng karneng ito? Ewan ko ba? Buhusan na lang ng mamahaling pampalasa. Hindi naman nila malalaman. Ang kamay ni Aling Teresa na may hawak na mapurol na kutsilyo ay napakalampas. At tanging ang tunong ng kutsilyo na humahampas sa plastik na sangkalan ang pumuno sa kusina. Ang oras ay 2:00 ng madaling araw at dahil sa init mula sa malaking kalan, ang kusina ay naging parang sauna. Ang mamamahaling bahan sa pagkain na iniwan ng matagal sa temperatura ng silit dahil sa matinding init ay nagsimulang maglabas ng mabahong amoy ng panis. Nang sa wakas ay tinikman ni Aling Teresa ang adobo na mayroon ng amoy ng panis, ang kanyang muha ay naging maputla at napaupo siya sa sahig. Paano na ito? Napanis na ang lahat. Darating ang nga mapunahing in-laws bukas ang tanghali. Ano ang gagawin ko sa mabahong basurang ito? Habang nanlalabo ang kanyang paningin, mainis na hinaplos ni Aling Teresa ang screen ng kanyang smartphone na puno ng mansa ang langis at natatarantang hinanap ang numero sa phonebook. Ito ang numero ang kanyang dating manugang na si Clara Reyes na pinalayas niya sa kalye na parang lumang sapatos nang hindi man lang tinatrato bilang manugang. Ang ideya na utusan ang legal na asawa na mahanda ngang handaan para sa sanggol ng kalaguyo, kanyang anak isang ideya na maari lamang makmula. Sa isang taong nabulag ng kasakiman at nagtraidor sa ugnayan ng pamilya, ay kuminang sa kanyang namumulang nga mata. Nasaan ba ang may silbing babaeng iyon, si Clara? Tawagan mo ang walang silbing babaeng iyon ngayon din at utusan siyang mahanda ang pagkain para bukas ang gabi. Ang natanggong tao na iyon hanggang sa sandaling ito ay wala man lang kamalay-malay na ang perpektong bomba na sumasakal sa kanilang ngalik ay tumitiktak na at malapit ng sumabog. 2:00 ng madaling araw nang ang lahat ay tahimik. Sa isang marangyang penthouse na may magandang tanawin ng lungsot at ilog sa ibaba, tumunok ang matalim na panginginig ng telepono. Ang tunong ringtone na napakabaduy at kakaiba ay marahas na bumasak sa katahimikan ng silit na elegante at tahimik na may mabangong amoy diffuser. Sa screen na nanginginig sa ibabaw ng marmol na mesa, ang pangalan ni Aling Teresa, isang pangalan na hindi kailanman binura sa loob ng higit 10 taon, ay kumikislap sa kulay pula. Nang makita ang nakadidiring pangalang iyon, isang malamig at matalim na ngiti ang dahan-dahan sumungkit sa mapupulang labi ni Clara. Ang paniniwala na dumating na ang oras kung kailan ang nanilalang na mas mababa pa sa hayop ay sa wakas ay mahuhukay ng sarili nilang libingan at mahuhulog sa bangin ng pagkawasak ay nakpakinang ng matalim sa kanyang nga mata. Sa wakas ay nagigising na sila na ang lubid sa kanilang lig ay sumisikip na at nagsisimula na silang maglikot. Si Clara, nang walang kahit kaunting pakmamadali, ay sumandal ng malalim sa marangyang katat na sofa sa gitna ng sala at dahan-dahan pinindot ang sagot.
Kasabay ngang pagdama sa marangyang telang sedangang kanyang damit na bumabalot ng dahan-dahan sa kanyang balat, ang matinis na sigaw ni Aling Teresa ay sumabog mula sa speakerphone na tila ba mapupunit ang kanyang eardrum. Huy, ikaw, pumunta ka rito sa bahay ko ngayon din. Bukas ng tanghali ay darating ang pamilya ng bagong asawa ng anak ko. Bilisan mo, pumunta ka rito at mahanda ng marangyang salu-salo para sa binyak. Napakadiri na makita kung paano naniniwala pa rin ang kanyang makitit na biyenan na ang kanyang kapangyarihan ay may bisa pa rin. Ang parehong taon na nagtapon sa kanya sa labas ng pabrika sa gitna ng malamig na gabi, isang taon na ang nakalilipas. Ang utos na utusan ang dating manugang na mahandaan-handaan para sa sanggol na isinilang ng Kalaguyo ay isang ideya na maari lamang magmula sa isang nilalang na mas mababa pa sa hayop na nagbabalat kayong tao. Agad na pinigil ni Clara ang kanyang pakadiri ng malamig at nagpasya na tahimik na tamasahin kung gaano kalalim mahukay ngang sarili nitong libingan ang matandang babae. Si Aling Teresa sa kabilang linya ay hindi man lang maitago ang kanyang hinihingal na hininga at gustong-gustong tapakan ang dignidad ni Clara gamit ang kayamanan ng kanyang in-laws. Alam mo ba kung gaano kayaman ang in-laws ko? Sila ay mataong darating na may bitbit na maleta na puno ng pera na hindi mo kailanman makikita sa buong buhay mo kahit magtahi ka pa hanggang sa madurok ang iyong mabuto. Isang kahangalan mula sa isang taong hindi man lang alam na ang lahat ng order mula sa punong kumpanya na sumusuporta sa kanilang buhay ay naputol na at ang kumpanya ay nasa gilid ng malaking pagkabangkarote. Hindi hinayaan ni Clara na maday ang kanyang emosyon sa walang saysay na banta na iyon at magaan at elegante niyang inikot ang kanyang kristal na baso ng alak. Ang pulang alak na kasing pulang ang paglubok araw ay dumaloy ng maganda sa dingding ng salamin at ganap na pinanatili ni Clara ang kanyang distansya na tahimik ng perpekto. Nang walang binibikas kahit isang pantik, pinadaloy lamang niya ang mabigat at malamig na katahimikan na parang lason na dahan-dahan pumapatay sa kabilang linya. Nang makitang ang kanyang dating manugang na karaniwang nanginginig at sumusunod sa kanyang galit ay walang anumang reaksyon, ang matinding takot ay nagsimulang marinig sa boses ni Aling Teresa. Hindi niya mapigil ang kanyang kumukulong galit at nagsimulang sumigaw ng mas malakas sa telepono na tila ba sinasapian. Uy, Clara Reyes, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Ipadadala ko ang address ngayon din, kaya bilisan mo at gumapang ka rito, bitbit ang gidyong apron sa loob NG 30 minuto. Ang paus na boses na basak dahil sa buong lakas na pagsigaw at ang magaspang na hininga dahil sa pagod ay matalim na humampas sa tainga ni Clara. Matapos tamasahin ng sapat ang nakakahiyang pag-alsa na iyon, sa wakas ay ibinaba ni Clara ang kanyang baso ng alak sa ibabaw ng mesa at binunot ang kanyang espada ng paghiganti. Ang ilalim ng kristal na baso ay lumapak sa ibabaw ng mesa na nag-iwan ng maikli at malinaw na tunok. At bago pa man mawala ang tunok na iyon, dahan-dahan bumukas ang ngalabi ni Clara. Ipagpaumanhin mo, salu-salo sa binyag? Walang nakatalang numero ang matandang nanggugulo sa telepono ang ibang tao sa ganito kaagang oras sa cellphone ko. Sino ba talaga kayo? Ang isang pangungusap na iyon ay naglalaman ng pambihirang kapangyarihan na ganap na pumutol sa nakadidiring tanikala na tinatawag na biyenan na gumapos sa kanya sa loob ng 30 taon at pinalayas sila bilang mga estranghero. Nang ang malamig at matatak na boses ni Clara ay matalim na bumasak sa hangin, mula sa kabilang linya ay tanging ang kakaibang tunog ng taong naghahabol ng hininga ang narinig. Habang si Aling Teresa na natahimik dahil sa hindi inaasahang pang-alipusta at pang-uyam ay hindi makapagpatuloy sa kanyang masalita. Kinalabit ni Clara ang huling gatilyo ang kanyang ultimatum. Ito ay hindi lamang simpleng babala. Ito ay isang malupit at sadistang timer na puputol sa buhay ng kanyang kalaban ng tumpak. Kung may oras ka para magsalita ngang walang kwenta, buksan mo ang iyong tainga at makinig ng mabuti. Bukas ang umaga, eksaktong alas 9:00. Ang audit team ang pananalapi mula sa punong tanggapan ang higanteng fashion ay darating sa kumpanya ang iyong anak. Tila ba ng uyam sa nanigas na katahimikan ni Aling Teresa, idiniin ni Clara ang galit sa bawat kataga at itinaksak ang patalim sa pusong kanyang kalaban. Imbis na mag-isip kung paano gagamitin ang anak ng ibang tao, sabihin mo sa iyong anak na linisin ang sarili niyang dumi bago siya pulubiin sa kalye bukas ng umaga. Si Clara, nang walang binibigay kahit kaunting pagkakataon para sa kanyang kalaban na magtanggol o magmakaawa, ay marahas na pinindot ang pulang buton para tapusin ang tawag. Ang malamig na tunog ng makina na nagpapahiwatig ng pagkakaputol ng tawag ay tahimik na pumuno sa kanyang malawak na sala, na nagpapatunay na ganap niyang napanalunan ang labanang ito ng perpekto. Sa parehong oras, sa makitit at lumang kusina ni Aling Teresa kung saan ang amoy ng panis na pagkain ay kumalat ng nakadidiri, isang trahikong tanawin ang naganap. Ang smartphone na nadulas sa kamay ni Aling Teresa, dahil sa gulat, ay umampas sa matigas na baldosa kusina, at ang screen nito ay nadurog ng pira-piraso.
Ang nabasak na bubog ng salamin na nakalat sa sahig ay nagmuni-muni sa liwanag ng ilaw at kumislap ng matalim. Tila ba nagpapahiwatig ng trahikong kinabukasan ng kanilang pamilya na madudurok ng pira-piraso. Si Aling Teresa na napaupo ng may maputlang muka ay bumulong sa bakanteng hangin habang nalilisik ang mga mata na tila ba hindi makapaniwala. Audit team ng pananalapi. Ano ang sinabi ng babaeng iyon ngayon lang? Ngayong ang haharapin na lamang nila ay ang hindi maiwasang pakawasak at ang nakatutulih na bangin ng kahirapan na nilikha ng malaking sakuna na nangangalang Clara Reyes. Eksaktong alas, 9:00 umaga sa bakuran ng pabrika na tahimik, kung saan ang tunok nga makinang pananahin na dating walang humpay sa pag-ikot ay ganap ng natahimik dahil sa bomba ng pagbabalik ng libu-libong piraso ng damit kagabi. Isang malaking pagbabago ang naganap sa ibabaw ng tuyo at maalikabok na lupa. Isang marangyang itim na sedan na nakakahalaga ng milyon-milyong piso ang pumasok ng walang tunok. Ang tunong nga mahaling gulong na gumigiling sa tuyong bato habang dumadaan sa lubak ay bumasak sa nakatutulih na katahimikan sa bakuran. Ang isang personal assistant na nakasuot ng mayos na suwet na mabilis na bumaba mula sa upuan ng driver ay nagbukas ng pinto sa likod ng may pagalang. At isang babae na ang anyo pa lamang ay nangingibabaw na sa buong paligid ay dahan-dahang lumabas. Ito si Clara na nakasuot ng isang napakagandang puti at gintong designer suit na akmang-akma mula ulo hanggang paa. Ang babaeng nakatayo doon ay ganap na ibang tao mula sa babae na isang taon na ang nakalilipas ay marumi sa alikabok ng tisa at mansangang langis na may sugat-sugat at basak na dulongan daliri. Ang dulong kanyang matatalim na high heels na gawa sa pinakamahusay na katat ay nagsimulang tumuktok sa sahig ng lobby ng lumang pabrika ng may regular at matatalim na agwat. Ang matalim na tunog ng high heels sa bawat pagbagsa ng kanyang hakbang ay nagpabigat sa buong silit, na tila ba ito ang mahakbang ng isang hukom na papalapit para sakalin ang lignang matanggong makasalanan. Pagkababa pa lamang sa kotse, napakunot ang nuni Clara dahil sa pakadiri sa amoy ng langis at asidong pawis na agad na humampas sa kanyang ilong. Sa loob ng 30 taon ay inialay ko ang aking mabuto at laman para palakihin ang lugar na ito. Ngunit kahit pagkatapos ng isang taon, ang nakadidiring amoy ng pabrikang ito ay talagang nakasusuka. Ang magkatrahikong alaala ng araw na iyon kung kailan siya itinapon na parang basura sa kalye sa gitna ng malamig na gabi ay nagdaan sa kanyang isip. Ngunit isang maganda at mayabang na ngiti ang sumungkit sa kanyang malabi. Sa sandaling iyon, si Rodrigo na may magulong buhok at kahabag-habag na anyo dahil sa puyat sa magdamag sa paharap sa tumpukan ng matinanggihang damit para sa taglagas, ay nakmamadaling lumabas mula sa opisina ang direk. Ang mahakbang ni Rodrigo na kanina ay tumatakbo ng may nakatutuwang ngiti dahil sa pag-aakalang may importanteng bisita mula sa labas ay nanigas na parang bato nang makita si Clara na nakatayo sa gitna ng lobby. Ang kanyang dating asawa na dati ay lusuhin at hindi kaakit-akit na pinalayas niya sa tumpukan ng alikabok ay nakbalik sa anyo ng isang ganap at nakniningning na pinuno na napakahirap kahit titigan ng kanyang mamata. Ang malabong mata ni Rodrigo ay nanginig ng matindi habang sinusubukang itanggi ang katotohanan sa harap ng kanyang mamata. Ngunit ang pambihirang karisma na nakmumula kay Clara ay mahigpit nang sumakal sa kanyang lik. Clara, bakit ka napatpat dito ng maagang maaga? Sa tingin mo ba anong lugar ito para pumasok ka ng basta-basta? Ang nakadidiring tawak na kapantay ngang kanyang mababang uri tulad ng isang taon na ang nakalilipas ay lumabas sa bibig ni Rodrigo. Sa harap ng walang saysay na sigaw na iyon naganap na hindi siya pinapansin. Sa halip na magalit si Clara, ay dahan-dahan niyang tiningnan ang kahabag-habag na anyo ni Rodrigo mula ulo hanggang paa ng may mayabang na titik na tila ba tumitingin sa isang insekto na gumagapang sa sahig. Ang amoy ng malamig na pawis sa kanyang gusot na polo at ang dumi sa ilalim ng kanyang makuko na kinamot buong magdamag ay malinaw na nakikita. Gubot hindi binago ni Clara ang kanyang ekspresyon kahit kaunti. Hindi man lang niya naramdaman ang pangangailangan na buksan ang kanyang bibig para sumagot at sumanyas lamang gamit ang kanyang baba. Ang personal assistant na nakatayo sa kanyang tabi ay lumapit sa mesa ng reception. Ang assistant ay kumuhang isang makapal na business card na may gintong gilid mula sa bulsang kanyang suit at marahas na inilapak ito ng mariin sa harap ng mamata ni Rodrigo. Nalaglag ang panga ni Rodrigo na parang isang tanggo nang makita ang logo ngang higanteng fashion conglomerate na may gintong tatak na nakniningning sa ilalim ngang sikat ng araw ngang umaga. Tiningnan ng asistan si Rodrigo nang may mapanghamak na tingin na tila tumitingin sa dumi sa kalye at bumasak sa nanigas na katahimikan ng lobby gamit ang isang malinaw at mariing babala. Ang pagtawag ng basta-basta ay hindi na maaring gamitin dito. Hindi na siya ang Clara ang nakaraan. Siya ay narito bilang head auditor na may buong kapangyarihan mula sa higanteng kumpanya ng fashion.
Agad na makpakitangang pagalang, nang ang salitang head auditor ay humampas sa eardrum ni Rodrigo, inilagay ni Clara ang folder na naglalaman ng opisyal na sulat na may pulang selyo mula sa punong tanggapan sa dibdib ni Rodrigo. Ang matalim na dulong matigas na papel na may mataas na kalidad ay nakamot sa polo ni Rodrigo na gusot at basang-basa ang malamig na pawis. At ang masakit na kahihiyan na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya ay sumuot sa buong katawan niya. Mula sa araw na ito, magsisimula kami ng espesyal na pagsisiyasat sa pananalapi na pagsisiyasat at pag-audit sa kasosyong kumpanya ng higanteng fashion. Huwag ka nang magsalita ng marami. Buksan mo ang iyong libro ng pananalapi ngayon din. Nang marinig ang malamig at maring utos ni Clara, ang 7 piling accountant na sumunod sa kanya ay sabay-sabay na nagbaba ang kanilang mabibigat na bag ng dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang nga bakal na kandado ng itim na bag ay sabay-sabay na bumukas at ang matalim na tunong nga kandado ay sunod-sunod na umalingaw-ngaw sa lobby. Walang oras para tumayo na parang tanggo. Bilisan mo, ilabas mo ang madokumento. Mula sa pagsusuri nga depektong produkto na ibinalik kahapon hanggang sa madetalye nga, paggamit ng pondo nga, kumpanya na ginamit mo sa mamarangyang bar. Sa gitna ng daan-daang empleyado ng pabrika na nagpipigil ng hininga habang pinapanot ang pambihirang tanawing ito, ang mga bulong-bulungan ng hindi makapaniwala ay nagsimulang sumabog na parang baha. Hindi ba iyan ang dating asawa and direktor natin? Diyos ko, pagkatapos palayasin, paano siya nakabalik bilang pinuno and departamento mula sa punong kumpanya? Sabi nila ay naktaksil ang direktor at pinalayas siya nang walang kahit isang sentimo. But ngayon ay bumalik siya na may dalang espada para pugutan ng ulo ang direktor. Katapusan na ng pabrika natin ngayon. Daan-daang matatalim na titik at bulong-bulungan ang sumaksak sa katawan ni Rodrigo na parang mga patalim. Si Rodrigo na gustong magtago sa lungga daga ay namula at nangingitim ang mukha, at patuloy na tumikhim. Iyon ang sandaling ang ganap na pagkawasak ng kanyang dignidad kung saan kailangan niyang yumuko sa harap ng lahat ng kanyang natauhan na pinagsamantalahan niya sa buong buhay niya sa harap ng kanyang dating asawa na hindi man lang niya itinuring na tao. Clara, ano ba talaga ito? Paano ka naging pinuno ng departamento ng higanteng fashion? Si Rodrigo na sa wakas ay nakatanto sa tindiing sitwasyon ay nag-abot ng kanyang kamay na basang-basang ng pawis para hawakan ang braso ni Clara nang may nakatutuwang ngiti. Maraming mata ang nakakakita rito, kaya mag-usap tayo ng mabuti sa opisino ko. Hindi naman tayo ibang tao, naging mag-asawa tayo sa loob ng higit 10 taon. Huwag naman tayong maging ganito katigas. Ngunit si Clara ay umatras ng isang hakbang na tila ba umiiwas sa isang nakadidiring dumi at marahas na tinabik ang kanyang maruming kamay. Sa kanyang dalawang mata ay wala nang natitirang bakas ng bulak na sakripisyo sa nakalipas o damdamin bilang mag-asawa. Ang taming natitira ay ang matalim na galit para ganap na tapakan ang kanyang kalaban. Lakas ang look mong hawakan ako gamit ang marumi mong kamay? Ang personal na usapan ay sa huli na kapag nakaposas ka na at nasa loop ng kulungan. Makipag-usap ka na lang sa abogado ng pamahalaan. Malamig na tiningnan ni Clara ang marangyang orasan sa kanyang bisik at nagsimula ng countdown para tapusin ang buhay ng kanyang kalaban ng walang kompromiso. Dalhin mo ang katibayan ng paglilinaw sa paglustay ng pondo ngang unang yukto sa harap ko bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Huwag mong hahayaang may makaligtaang kahit isang detalye sa renta ng imported na sports car na binili mo para sa iyong kalaguyo. Ang kahihiyan na pinakagusto niyang itago ay nabunyak sa harap ng lahat ng kanyang nga empleyado. Ang ngalabi ni Rodrigo na natatakot ay nanginig. Clara, pakiusap iligtas mo ako kahit ngayon lang. Kung kailangan kong bayaran ang multang iyon, talagang mabubangkarote ako. May damdamin ka rin naman sa pabrikang ito, di ba? Damdamin? Ang isang salita na lumabas sa bibig ni Clara ay bumasak sa hangin naglobi ng mas matalim pa sa talim na kutsilyo. Noong pinalayas mo ako, na nagpakahirap sa loop ng 30 taon hanggang sa madurok ang aking nga buto sa gitna ng malamig na gabi ng walang kahit isang sentimo, nagsalita ka ba ganyang nga salita? Itinaas ni Clara ang kanyang baba at ngumiti bilang isang ganap na nagwagi. Winawasak ang natitirang dignidad ni Rodrigo ng pira-piraso. Huwag ka nang mangarap na magtanggol sa sarili mo. Isumite mo ang 100% ng orihinal na mga dokumento bago sumapit ang alas 12 ng tanghali bukas. And kung may kulang kahit isang piso, agad kang hihilahin sa kulungan. Bago sumapit ang alas 6 ng gabi na ipinangako, nagmamadaling lumapit si Rodrigo sa bakuran ng pabrika na napakainit na parang sauna na walang aircon. Si Rodrigo na basang-basangang malakit na pawis mula ulo hanggang paa ay hindi man lang makatingin ng direkta sa matatalim na mata ni Clara.
ang nakadidiring ekspresyon sa kanyang mukha kung saan ang kanyang dila ay patuloy na humahaplos sa kanyang tuyong labi ay sapat na para madiri ang sinumang makakakita. Ang ulat ng paglilinaw na manipis at lusuhin sa dalawang kamay ni Rodrigo ay nanginik ng matindi, na mas malala pa sa mga dahon ng puno na nililipat ng malakas na hangin. Ganito, Clara, tila may malaking pagkakamali ka. Hindi ko kailanman nilustay ang pera ng kumpanya para sa aking sariling interes. Ang taong naktapon sa kanyang legal na asawa na nagpakahirap sa loop ng 30 taon na parang basura sa kalye sa gitna ng malamig na gabi ay sinusubukan pa ring magtanggol sa sarili. Isang nakatatawang bagay. Ang lahat ng iyon ay parang kailangan kong gamitin para sa pag-asikaso sa mga kliyente at bilang gastos sa operasyon para sa ating kasosyong pabrika. Alam mo naman ang kalagayan ng pabrika natin. Sa harap ng mababaw at nakadidiring pagtatanggol na iyon, hindi naramdaman ni Clara ang pangangailangan na buksan ang kanyang bibig para sumagot at marahas na hinablot ang tumpukan ng nga detalye ang bayat na inabot ng accountant. Nang walang pag-alinlangan, inihagis niya ang palsipikadong ulat na ginawa ni Rodrigo buwang magdamak sa hangin. Ang makopya ngang maresibo ay lumipat ng nakalat sa bakuran ng pabrika na parang bagyo ang puting niyebe at bumaksak ng walang awa sa ilalim ng mga paa ni Rodrigo. Ang tunog nga papel na lumapak sa ibabaw nga mainit na aspalto at nakpatong-patong ay bumasak sa nakatutulih na katahimikan sa bakuran. Maaring tabingi ang iyong bibig, ngunit magsalita ka ng tama. Huwag mong gamitin ang marumi mong bibig para magtanggol sa sarili mo. Ang mapapel na nakalat dito ang nagsasabi ng katotohanan. Tinapakan ni Clara ang isa sa mga kopya nga katibayan ng bayat gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos at ganap na hinarang ang mababaw na pagtatanggol ni Rodrigo. Makanyang confinement suite para sa kabit mo nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Down payment para sa konta ng imported na sport car kahapon ng apon nagkakahalaga ng 1,2 milyong piso. Ano ang kinalaman nege lahat nege ito sa operasyon nege pabrika? Ang pangit na katotohanan na ang milyon-milyong piso na sinasabi ni Rodrigo na gastos sa kliyente ay ginamit lamang para sa karangyaan at kayabangan ng kanyang kalaguyo ay nabunyak na. Nang marinig ang nakagugulat na katotohanan iyon, ang magabulong galit na hindi mapigil ay sumabog na parang bulkan sa gitna ng daan-daang empleyado ng pabrika na kanina patahimik na nanonot. Nababaliw na ba siya? Ang sahot natin ay delayat ng 3 buwan at ginagamit niya ang mahalagang perang kumpanya para sa confinement clinic ng kanyang kabit at sa mamahaling kotse. Nagtatrabaho tayo sa ilalim ng matinding init na ito na may isang ventilador lamang, habang ang direktor natin ay pinasasaya ang kanyang kabit gamit ang credit card ng kumpanya. Dapat natin siyang iulat agad. Ang nga panunumpa at galit mula sa kanyang nga tauhan na pinagkakatiwalaan at pinagsamantalahan niya ay umulan sa kanya mula sa lahat ng direksyon. At sa wakas ay nawalan ng lakas sa kanyang mabinti si Rodrigo. Nang siya ay sumuray-suray pa atras at napaupo sa bakal na upuan sa tabi. Ang paanga upuan ay kumamot sa sementong sahig, na lumihangang matalim na tunok na tila ba nanggagalit sa maugat. Ang mukha ni Rodrigo ay naging maputla at ang kanyang malabong mamata ay nanginig ng matindi dahil sa matinding takot. Clara, head auditor, pakiusap iligtas mo ako kahit ngayon lang. Kung ang dambuhalang multang ito ay sasabog, talagang mabubangkarote ako sa kalye. Isipin mo na lamang na naging mag-asawa tayo sa loop ng 10 taon. Sa harap ng nakadidiri at walang hiyang pagmamakaawan na iyon, tiningnan siya ni Clara ng may malupit na titik na tila ba tumitingin sa isang insekto na natapakan sa sahig. Hindi niya kailanman nalimutan kahit isang araw ang mga malulupit na salita na lumabas sa maruming labi na iyon noong araw na pinalayas siya ng walang bitbit sa gitna ng malamig na gabing mayelo. Si Clara, gamit ang isang mekanikal at matalim na boses ng walang kahit kaunting emosyon, ay mariing inihayak ang huling desisyon mula sa punong tanggapan. Ang huling desisyon mula sa punong tanggapan. Mula sa araw na ito, ang lahat ng kasunduan ng pakikipagtulungan sa higantang kumpanya ng Fessen ay ganap ng pinawalan ng bisa. Ang lahat ng pagpapadala ng damit mula sa bodega ay ganap ng ititigil. Ang malabi ni Rodrigo ay nanginginig ng matindi. Ngunit ang walang awang paharang sa salapi mula kay Clara ay hindi pa natatapos. At isa pang balita na pinakakinatatakutan mo, ang lahat ng bayat na hindi pa nailalabas para sa mga isumitang produkto ay ganap na munang ipagpapaliban. Ibig sabihin, walang kahit isang sentimo na lalabas. Nang marinig ang perpektong hatol ng kamatayan na umuulan sa kanya ng walang humpay, hinawakan ni Rodrigo ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at nahabol ng hininga. Ganap na pinutol ni Clara ang huling lubid ng kaligtasan na kanyang hinahawakan ng walang awa. At ang mahiwagang credit card ng kumpanya na ginagamit mo para makmalaki bilang direktor ay kakablok pa lamang ng kumpanya ng credit card sa ilalim ng paratang ng paglustay ng pondo sa tungkulin.
Ngumiti si Clara nang may kaginhawaan bibilang isang ganap na nagwagi at inihayag ang kamatayan ng plastik na cart na sumusuporta sa buhay ng Kalaguyo at ng kanyang ina. Mula sa sandaling ito, ang credit limit ng cart mo ay ganap ng zero. Kahit pambili ng isang mangkok ng lomi sa gilid ng daan ay hindi mo na magagawa. Ang tunay na takot na ang cart na naging taming pinagkukunan ng karangyaan ni Rodrigo at ng kanyang pamilya ay tuluyang naputol ay nagpabigat sa buong pabrika. Habang si Rodrigo ay gumagapang sa sahig habang umiyak at may sipon pa na nakadidiri habang sinusubukang abutin ang dulo ang pantalon ni Clara, sinipa ni Clara ang kanyang maruming kamay ng malamig. Sa hinarap ng daan-daang empleyado na nanonut, ang taong dating tinatawag na direktor ay gumagapang sa sementong sahig habang nakadikit ang tiyan para makmakaawa sa dulong paang kanyang dating asawa. Iniwan niya ang mahabang paliwanag o pagtatalo sa emosyon at sa pamamagitan ng isang pangungusap ay itinaksak ang pako ng legal na pressure sa isip ng kanyang kalaban. Ang sibil at kriminal na demanda ay isasampa bukas ang umaga. Hindi ko lang ipapa-freeze ang mga bank accounts mo bukas ang umaga, kundi kikitilin ko rin ng tuluyan ang kumpanya mo at ang buhay mo. Tinrato ni Clara si Rodrigo na nakahandusay sa sahig na parang isang nakadidiring dumi. Naglakat palabas ng pabrika ng may matatak na hakbang nang hindi man lang lumingon sa likod. Ang matalim at regular na tunog ng kanyang high heels na tumutuktok sa sahig ay umalingaw-ngaw sa bakanteng lobby na parang isang kanta, sa libing na nagpapahiwatig ng pagkawasak ni Rodrigo. Sa bulsangang pantalon ni Rodrigo na naiwang nag-iisa, ang panginginig mula sa mensahe ang paniningil ng utang mula sa mabangko at ang pagtanggi sa rentangang imported na sports car ay sunod-sunod na tumunok ng bali. Si Rodrigo na ganap ng nalunot, sa putik ng kawalan ng pag-asa na tinatawag na pakabangkarote ay nagbuhaw ng kanyang dalawang kamay sa hangin at sumigaw ng nakatatakot hanggang sa mapaos ang kanyang lalamunan. Ah, Clara Reyes, napakasama mong babay. Sa tingin mo ba ay mananahimik lang ako? Ngubot ang pag-alsang iyon ay taming huling sigaw lamang ng isang talunan na naglaho ng walang saysay sa likod ng bakal na pintong pabrika na sarado na at napakabigat. Eksakto sa oras na isinasagawa ni Clara ang kanyang plano sa pabrika na pumutol ng ganap sa pananalapi ni Rodrigo, sa lumang sala ng bahay ni Rodrigo, ang pamilya ni Bianca ay nakaupo ng may kayabangan sa upuan ng karangalan habang ipinagdiriwang ang binyak ng kanilang bagong silang na apong lalaki. Si Aling Teresa ay nakasuot ng pulang Filipiniana na gawa sa seda na may pinakamahusay na kalidad at sa kanyang mangga kulubot na daliri ay ipinakmamayabang ang isang malaking pekeng diamanteng singsing, na itinataas ang kanyang ego sa hinarap ng kanyang nga in-laws. Buong hirap niyang itinapon ng palihim ang ngapakain na napanis dahil sa pag-iwan sa mainit na kusina buong magdamag. Sa wakas, ang mapakain na binili niya mula sa murang catering sa palengke kaninang umaga ay inihanda niya sa ibabaw ng mesa ng walang hiya na tila ba ito, ang mga pakain ginawa niya mismo buong magdamag. Ngubot ang mabahong amoy ng lumpiang Shanghai na matigas at mamantika pati na rin ang adobong tuyo at matigas na parang goma ay sumira sa kapaligiran ng salusalo. Ang ina ni Bianca ay tumingin ng may paghihinala at hindi nasisiyahan, habang inihahalo ang pansit sa plastik na plato gamit ang dulo ng kanyang tinidor. Si Aling Teresa, na ang likod ay basang-basang ang malamig na pawis dahil sa takot na mabuking, ay nagmamadaling nagsimula ng malaking kasinungalingan. Naku, balae. Ang lahat ng ito ay adobong baka mula sa high-class wagyu na niluto ko buong magdamag gamit ang lihim na pampalasa ng aming pamilya. Huwag na kayong magtanong, kumain lang kayo ng marami. Ikinawi ni Aling Teresa ang kanyang kamay na may suot na pekeng singsing sa hangin ng may kabaliwan at nakmalaki tungkol sa kayamanan ng kanyang anak na hindi naman talaga totoo. Ang anak kong si Rodrigo ay kasalukuyang hawak ng mahigpit ang negosyo ng fashion mula sa punong kumpanya. Kaya ang pera ay patuloy na dumadaloy. Ang kanyang kayamanan ay sapat na para magdaos ng salusalo na tulad nito ng 100 beses. Ang mababang kayabangan upang huwag magpatalo sa kayabangan sa hinarap ng mayamang pamilya ng kanyang manugang ay lalong nagpabigat sa maruming hangin sa sala. Eksakto sa sandaling ang mag-asawang in-laws ay nag-alinlangan na iangat ang kanilang matinidor habang nagtitinginan ng hindi komportable. Ang bell ng pinto ay tumunok na bumasak sa tahimik na hangin sa sala. Ang tunog ng makina na nakagugulo ay agad na sumira sa kapaligiran NG salusalo. Si Aling Teresa, kahit inis sa loob ng kanyang puso, ay napilitang ngumiti sa hinarap ng kanyang ma-in-laws at nagsabi ng madali, "Naku, sino ba ang walang pakundangan na nagbebel sa ganito kaagang oras?" Marahil ay nag-order si Rodrigo ng mahaling alak para salubungin ang ating mga iginagalang na in-laws. Naglakat si Aling Teresa nang may masiglang hakbang patungo sa pinto at binuksan ang bakal na pinto na nakasara ng mahigpit. Dun ay hindi kuryer na nagdadala ng mamahaling regalo ang nakatayo,
kundi isang kartero na may mukhang walang ekspresyon. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang makapal na sulat mula sa korte na tila hindi maganda ang pahiwatig, para kay Gnang. Teresa, ito ay isang napakahalagang sulat mula sa korte. Mangyaring pumirma rito sa electronic pad. Nang ang salitang korte ay humampas sa pinto at may pulang selyo mula sa ahensya ang pamahalaan na nakasulat ng magaspang sa ibabawong sobre, ang dulong na kulubot na daliri ni Aling Teresa ay nagsimulang manginig. Dinarama ang matatalim na titig ng kanyang mainlaws na nakaupo sa sala na nakatuon sa kanya. Sinubukan ni Aling Teresa na balewalain ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Nang hindi alam kung ano ang laman nito, pinunit niya ang makapal na sobreng papel gamit ang nanginginig na kamay. Ang tunong papel na napunit ng buksan ang sobre ay umaling-aungaw ng hindi maganda sa pinto na napakatahimik. Habang binubuksan niya ang matigas na dokumento sa loop para suriin ang laman, ang hininga ni Aling Teresa na kanina pamayabang ay biglang napatigil. Sa gitna ng dokumento na may magaspang at malamig na tekstura ay malinaw na nakasulat ang nakatutulik na pangungusap gamit ang makapal na titik na mas pula pa sa dugo. Kapasyahan sa pagsubasta at foreclosure ng ari-arian. Foreclosure ng ari-arian? Anong kalokohan ito? Sino ang may lakas na loop na magsubasta ng bahay ng ibang tao ng basta-basta? Sa ibaba nito ay nakasulat ang babala na kahit si Aling Teresa na sa buong buhay niya ay hindi nakipag-ugnayan sa korte ay agad na maunawaan ang tindingang sitwasyon. Ang babalangang pagbawi at pagsita sa ari-arian. Ang nakatatakot na katotohanan ay nabunyag. Ang kanyang anak na si Rodrigo, dahil hindi kayang bayaran ang dambuhalang multa at ang karangyaan ng kanyang kalaguyo, ay palihim na isinanla ang bahay sa pangalan ng kanyang ina sa isang lending company. Ang kawalan ng pag-asa na ang taming silungan na inalagaan niya sa loob ng maraming taon ay mapupunta sa kamay ng iba sa loob ng isang gabi ay nagpablanko sa isip ni Aling Teresa. Ang aking mahalagang bahay ay isusubasta. Ang anak ko ay direktor ng isang matatak na kumpanya. Bakit ang bahay na itinayo ko ng may paghihirap sa buong buhay ko ay kailangang bawin dahil sa utang? Nang marinig ang piling hagulhol ni Aling Teresa na sumabog mula sa pinto, ang mukha ang tatay ni Bianca na kanina ay mukhang mabait habang kumakain sa mesa ay biglang naging malamig. Dala ang muhang pulang-pula sa galit. Ibinalibak niya ang mabigat na kutsara at tinidor sa ibabaw ng mesa ngang salusalo na puno ng mansangang langis at tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mabigat na kutsara at tinidor ay humampas sa gilid ng porselanang plato na nakpagoyo sa plato sa ibabaw ng mesa. At kasabay ngang, nakagugulong tunok na iyon, ang titingang pakadiri at pagamak, na parang tumitingin sa dumi sa kalye ay naitutuon sa muka ni Aling Teresa. Balay, niloloko mo ba at pinaglalaruan ang pamilya namin? Ang anak namin na pinalaki namin ng may buong pagmamahal ay titira pala sa bahay ngang isang may utang na isusubasta at mabubang karote sa kalye bukas. Ang marangyang salusalo na kanina pa ginagamit para magmalaki ngang kayamanan sa hinarap ng mayamang in-laws ay salup ngang wala pang isang minuto ay nahulog sa bangin ng kahihiyan at takot na hindi maiwasan. Ang ilong ni Aling Teresa na kanina pa nakataas ay ganap ng nabali at tanging panginginig na lamang ang magagawa niya gamit ang nalabi na kasing puting ang papel. Ang dignidad ng kanyang pamilya na ipinakmamayabang niya ng may kalupitan sa hinarap ni Clara ay tuluyang nadurok dahil lamang sa isang piraso ang papel. Isang perpektong karma at paghihiganti. Ang boses ni Aling Teresa ay nanginig na parang dahon na nililipat ng hangin. Hindi po ganun, balay. Tiyak na may pagkakamali lamang mula sa korte. Kapag dumating si Rodrigo, ipapaliwanag niya ang lahat. Ito ay isang pagkakaunawaan lamang. Eksakto sa sandaling si Aling Teresa na nawalan ng pag-asa ay sinusubukang abutin ang dulo ng pantalon ng kanyang balae habang naglalabas ng mababaw na pagtatanggol gamit ang nanginginig na boses. Ang matinding panginginig ng telepono ay tumunok ng bali mula sa bulsa ng suwet ng tatay ni Bianca na kanina pagalit at humihingal na tila ba alis na. Sa tainga ni Aling Teresa na nalulunod sa putik ng pakawasak, ang tunok ng panginginig na iyon ay narinig ng nakatatakot na tila ba isa pang senyales ng sakuna na puputol sa natitira nilang buhay. Eksakto sa sandaling si Aling Teresa na may hawak na sulat mula sa korte ay nanginginig at sinusubukang magtanggol sa sarili sa mababaw na paraan, ang panginginig niyang telepono na tumunok ng bali mula sa bulsa ng suit niyang tatay ni Bianca ay sa wakas kinalabit ang gatilyo ng nakatutulik na pakawasak. Ang muhang ang tatay ni Bianca na sumagot sa telepono ng may inis ay sa loob ng ilang segundo ay naging matigas na parang bato. Ang kanyang malaki at mabigat na katawan ay lumundak mula sa mesa na parang spring at ang mabigat na kahoy na upuan sa kanyang likod ay naitulak paatras na kumamot sa marmol na sahig ng marahas. Ang matalim na tunong pa ang kahoy na nakiskis sa makinis na sahig ay nagpangatok sa lahat ng nakaupo sa mesa. Ano ang ibig mong sabihin?
Ang punong tanggapan ng higanteng fashion ay ganap ng nagpawalang bisa sa kasunduan ng pakikipagtulungan sa pabrika ni Rodrigo at idineklarang ganap ng bangkarote. Ang balita ang fatal na pagkabangkarote na narinig sa kabilang linya ang telepono ay nakpalaglak sa pangaang pamilya ni Bianca na kanina pa nakaupo na parang mamayayaman sa sala. Ang lahat ng bayad ay ipinagpaliban. Dagdag pa ang dambuhalang multa na milyon-milyong piso, kaya bukas ng umaga ay magsasara na ang kanyang kumpanya. Matapos kumpirmahin ang pinakamasamang balita na hindi mapakakatiwalaan, ang tatay ni Bianca ay tumitik kay Aling Teresa na nakahandusay sa sahig gamit ang namumulang mamata. Hindi niya mapigil ang kanyang kumukulong galit at nagpakawalang ang isang napakalakas na sigaw na yumugyok sa buong sala. Magkapamilya ng manloloko na mas mababa pa sa basura. Lakas englup ninyong lokohin ang aking mahal na anak gamit ang estado eng isang may utang na mabubangkarote sa kalye bukas. Nang marinig ang nakatutulik na mura mula sa mayamang balay na kanina palabis na sinasamba, nawalan ang lakas sa kanyang ngabinti si Aling Teresa at tuluyang sumupsop sa malamig na sahig. Ang tuhod ng kanyang pulang Filipiniana na kanina pa ipinakmamayabang sa hinarap ng kanyang balay ay natiklop ng kahabag-habag habang nakalatkat sa sahig, at ang kanyang madaliri na may suot na pekeng diamanteng singsing ay nangini. Si Bianca, naganap ng nakatanto sa tindingang sitwasyon, ay tumayo rin mula sa kanyang upuan, nang may maputlang muka at marahas na hinugot ang singsingang pakikipagkasundo mula sa kanyang daliri. Kaya pala hindi mo kailanman ibinigay ang sertipiko ngang katapatan nito kahit sinabi mong ito ay diamante na nakakahalaga ngang 800,000 piso. Isa lang pala itong pekeng diamante mula sa Quiapo. Ang pekeng singsing na inihagis ni Bianca nang mainis ay gumulong sa matigas na marmol na sahig na lumikhang tunok na napakamaingay at baduy. Ang kahabag-habag na tunong ang paktama ngang magaan na plastik na singsing ay tila ba malinaw na nagpapatunay kung gaano kababa ang pundasyon ng pamilya na itinayo sa ibabaw ngang kayabangang ito. Ang singsing ay humampas sa paang mesang salusalo, pagkatapos ay lumiko ng walang lakas at huminto sa sulok ng sala na puno ngang mansang ngalangis. Lakas ng loop ninyong asamin ang kayamanan ng aming pamilya gamit ang pekang singsing na tulad nito. Inay, ayokong huminga rito kahit isang minuto pa. Bilisan mo. Kunin mo ang sanggol at impake ang ating magamit. Ang pamilya ni Bianca ay marahas na kinuha ang kanilang sanggol na nakahiga sa kama sa kwarto at naglakat patungo sa pinto ng walang kahit kaunting pagsisisi. Huwag na huwag mo nang subukang ipakita ang nakadidiri mong mukha sa hinarap ng aking anak at apo magpakailanman. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng suporta sa pananalapi at ugnayan sa pagitan ng pamilya ng may utang at ng aming pamilya ay ganap ng tapos. Sinipang ang tatay ni Bianca ang pinto habang nagpapakawalan ng ngawalangawang sumpa. Ang bakal na pinto ay humampas sa hamba ng marahas, na naglabas ng nakatutulik na tunok na yumugyok sa buong bahay. Kasabay ng malupit na tunok na iyon, ang suporta sa pananalapi mula sa pamilya ng in-laws na naging taming lubid ng kaligtasan para sa pamilya ni Rodrigo ay ganap ng naputol. Sa sala na bakante na nilinis ng bagyo ng pamilya ng in-laws ay tanging ang amoy ng lumpiang mamantika at amoy ng adobong nagsisimula ng mabulok ang natira. Sa ibabaw ng mesa ng salusalo na kalahating nasira, ang pagkain na hindi pa nagagalaw ay lumamig ng nakatutulik at ang sarsa na natapon ay dahan-dahan gumapang mula sa mantel patungo sa sahig. Sa gitna ng kahabag-habag na pagkawasak na iyon, si Rodrigo na may anyong hansur matapos tapakan ng husto ni Clara sa pabrika ay naglakat ng pasuray-suray. Si Rodrigo na basang-basa ang pawis at alikabok ay nakita ang magulong mesa at ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig habang umiyak, at sa wakas ay ganap ng nawalan ng kontrol sa sarili. Si Rodrigo, na ang dalawang mata ay naging madilim dahil sa gulat, sa halip na tulungan ang kanyang matandang ina na nakaupo sa sahig, ay nagsimulang magpakawalang galit at mga sumpang punong dendam. Ang lahat ng ito ay dahil sa makitit na kasakiman mo, inay. Bakit mo pinalayas si Clara sa kalye sa gitna ng malamig na gabi habang maayos niya pinatatakbo ang pabrika, na nakdulot ng dambuhalang sakunang ito? Isang masamang pag-alsa kung saan ganap niya nalimutan ang paglustay ng pondo at pagtataksil na kanyang ginawa at ibinaling ang lahat ng pananagutan sa kanyang matandang ina. Tunay na isang kahabag-habag na tanawin na walang awa na nagpapakita ng pinakamababang antas ng pagkatao. Si Aling Teresa na nawalan ng bait dahil sa masamang salita ng kanyang anak ay hinampas din ang likod ni Rodrigo ng walang awa gamit ang namumulang mga mata na punong dendam. Ikaw na anak na walang utang na loob na isusumpa. Ikaw na palihim na nagnakaw ngang sulat ng aking bahay at isinanla ito sa lending company para makakuha ngang utang. Ikaw ang nagpahirap sa iyong ina na nagpakahirap ng husto para maging pulubi sa katandaan. Sa loob ng bahay na napakainit na parang sauna dahil hindi binuksan ang aircon upang makatipid sa kuryente. Ang nakadidiring away sa pagitan ng mag-ina na magulo dahil sa malakit na pawis at maruming luha ay naganap.
Ang tanawin ng kanilang sarili na nahahatulan sa buhok, nagpupunit ng damit, at nagpapagulong-gulong ng baliw sa sahig ng sala ay ang katapusan ng nilalang na mas mababa pa sa hayop na nabulak ng kasakiman, nahulog sa pinakamababang antas at naglalabanan sa isa't isa. Tanging ang maruruming sigaw ng mga tao na nahulog sa pinakamababang antas na nagsisisihan ang pumuno sa makitit na bahay. Sa tabi ang magina na naglalabanan. Ang screen ng smartphone ni Rodrigo na naitapon sa sahig ay kumislap ng malamig na nagpapakita ang bagong abiso. Ang marahas na kilos ang dalawang tao ay huminto ng sandali. Sa screen na kinuha ni Rodrigo gamit ang nanginginig na kamay ay lumabas ang mensahe ng huling ultimatum mula sa sheriff ng korte. Bukas ng alas 2:00 hapon, bibisita kami sa inyong tirahan para sa paksita ng ari-arian at pagsisiyasat sa lapangan kaunay ng default sa bayat. Kung walang tao sa lugar ay magsasagawa kami ng marahas na pagbubukas. Iyon ay ang hatol ng kamatayan na hindi maiwasan na nangahulugang kailangan na nilang agad na lumayas sa bahay na ito at mahulog sa alikabok. Matapos kumpirmahin ang walang awang abiso mula sa korte, tinitigan ni Rodrigo ang nasirang mesa ang salusalo gamit ang muha na puno ang bakas ang kalmot ang dugo at tumawa ng walang laman na parang bali. Sa kanyang malalabong mata, ang taong ganap nang nakatanto na ang kanyang mundo ay nadurok ng pira-piraso. Tanging kawalan ng pag-asa at matinding takot ang naitatak, kung saan walang pagtatanggol ang may bisa. Tapos na ang lahat. Ang pera ko, kotse ko, bahay ko, kumpanya ko, ngayon ay talagang tapos na ang lahat. Isa na akong pulubi. Ang gabing iyon ay gabing ganap na pakawasak, kung saan ang kanilang kalupitan noong tinapon nila si Clara na parang basura sa kalye ay nakbalik sa kanila ng may libu-libong patong ng interes at sumakal sa kanilang mga lig. Ang sariwang hangin ng Disyembre ay tila hindi naramdaman dahil sa loob ng malaking convention center kung saan ginaganap ang engrandeng fashion show ngang higanteng fashion conglomerate ay kumukulo sa init ng pananabik na tila ba sasabog. Daanda-ang flash ng kamera ang sunod-sunod na kumislap ng walang humpay na nagbibigay liwanag sa entablado na parang talon. Ngayong araw, ang higanteng kumpanya ng fashion ay nakapagtala ng pinakamataas na benta simula noong itinatag ito at ihahandog namin sa inyo ang pangunahing tauhan sa likod ng makabagong disenyo na ganap na nagpabago sa mapa ng industriyang ito sa gitnaeng libu-libong iginagalang na panauhin. VIP na pumuno sa bulwagan at nagpipigil ang hininga. Ang boses na puno ang tiwala ang tagapagsalita, MC sa ibabaw. Ang tablado ay umaling-aungaw sa pamamagitan ng mamahaling speaker. Ito ang punong designer pati na rin ang pinunongang pag-audit ng punong tanggapan na mamumuno sa mundongang moda sa Pilipinas sing Clara Reyes. Sa sandaling iyon, ang kanyang tunay na pangalan na Salup M30 mahaba at nakatatakot na taon ay tinawagan lamang bilang isang walang pangalang mananahi sa sulok en kasosyong pabrika ay tinawag sa ibabaw en pinakaprestihiyosong entablado sa buong Pilipinas. Si Clara na nakaswat ng isang napakagandang puti at gintong designer suit na akmang-akma ay nagsimulang maglakad patungo sa gitna en entablado ng may matatak at eleganteng hakbang. Ang magandang tunong ng dulong kanyang high heels na tumutuktok sa sahig ng entablado ng regular ay ang kanta ng tagumpay ng isang nagwagi na bumangon matapos tapakan ang lahat ng nakatatakot na sugat sa nakalipas, sa gitna ng malalakas na palakpakan mula sa libu-libong manunut na sabay-sabay na tumayo. Ngumiti si Clara ng may kaginhawaan at kagandahan. Hindi na siya ang walang kakayahang asawangang kahit sino o ang inaaping manugang. Siya ang anyongeng isang ganap na pinuno na nakatayo sa tuktok ng dambuhalang kaharian gamit lamang ang kanyang kakayahan na hinasa sa pamamagitan ng pagpapakahirap. Salamat. Ang madamit na pinupuri ninyo ngayon ay ang pinakatapat na bunga ang 30 taon ang mabakas ang sugat at patak ng pawis na natira sa dulo ang aking mga may kalyong daliri. Sa sandaling tinatamasa ni Clara ang nakniningning na liwanag ng karangalan, ang eksena ay matalim na nakbago na nakpakita ng tanawin ng isang malaking lumang logistics center sa gilid ng punong tanggapan. Napakalaking ang kaibahan sa entablado ng fashion show na napakamarang niya. Ang mabahong amoy ng maasim na pawis na nakalulunot at ang makapal na alikabok ng kulay abo ay pumuno sa silid. Ang malaking ventilador na parang tumpukan ng lumang bakal ay umiikot ng walang humpay, na naglalabas ang matalim na tunok ng metal na nakatutulik, ngunit hindi sapat para ilabas ang maruming hangin sa bodega na napakainit. Huy! Doon, bilisan ninyo ang kilos. Kung gagapang kayo na parang uwat sa sahig at hindi ninyo matatapos ang pagpapadala ngayong araw, huwag ninyong asahan na ang arawang sahot ninyo ay babayaran kahit 1 sentimo. Ang malakas na sigang supervisor sa lapangan ay lumipat sa ibabaw ng tumpukan ng alikabo. Ang balikat ni Rodrigo at ni Aling Teresa na nahirap dahil sa pasanin ng naipon na multa ay nangingini.
Ang 2 taon na dati ay gumanap bilang direktor ng kasosyong pabrika na matatag at ang mayabang na biyenan ay kasalukuyang gumagapang ng kahabag-habag sa sahig. Nakasuot ng neon-colored na vest ng pansamantalang arawang manggagawa na basang-basa ang pawis. Ang kamay na dati ay nakasuot ng damit na seda sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo at pawis ni Clara sa loob ng 30 taon ay mayroon na lamang suot na murang guwantes na tela. Si Rodrigo na kasalukuyang nagbubuhat ng kahon ng damit na may bigat na 20 kilo na mas malaki pa sa kanyang katawan ay nangiwi sa sakit dahil sa pawis na pumasok sa kanyang mamata at ibinagsak ang kahon na parang sako sa sahig. Naku, ang likot ko. Dati ay direktor ako na nakmamanehong mamahaling kotse. Bakit ngayon kailangan kong maglipat ng kahon sa tumpukan ng alikabok sa impyernong ito? Sa kanyang tabi, si Aling Teresa na kasalukuyang nagidikit ng tape sa kahon gamit ang murang guwantes ay hinampas din ang kanyang sumasakit na likot gamit ang kanyang kulubot na kamao habang lumuluha at may sipon na nakadidiri. Sila na sa buong buhay nila ay nabuhay sa karangyaan sa pamamagitan ng pagsipsip ang dugo ni Clara ay nahulog na ngayon sa pinakamababang antas ang nakatutulik na sa pilitang pagtatrabaho, ang lugar na dati ay tinapakan nila. Sa sandaling iyon, si Clara na dumating para siyasatin ang lapangan ng logistic center ay dahan-dahan lumapit kay Rodrigo at sa kanyang ina na naghahabol ngang hininga gamit ang matalim na tunong ng kanyang high heels. Nang makita ang pagdating ng head auditor ng punong tanggapan na nakasuot ng designer suite, ang nga tagapamahala sa lapangan ay yumuko at nakbigay daan. Dala ang tunok ng ngahakbang na pamilyar na sa kanila, iniyuko nila ang kanilang ulo ng matigas ng may maputlang mukha. Ang mamata ni Rodrigo na nakahandusay sa maalikabok na sahig ay nanginig ng matindi nang makita si Clara. Ngamut hindi man lang tinipon ni Clara ang kanyang titik sa kanilang anyo na parang dumi. Imbis na magpakawalan ng mababaw na pag-usik sa emosyon sa pamamagitan ng pag-ungkat sa mga sugat sa nakalipas, ganap niya silang pinamahalaan gamit ang pinakamalamig at layuning wika bilang mga alipin ng isang sistema. Ang oras ang pahinga ay lumampas na ang 10 minuto. Ang mga manggagawa na nakahandusay sa sahig, huwag kayong magtamad-tamaran. Agad na bumalik sa linya ang trabaho at magbuhat ng kahon. Nang narinig ang matalim at tuyong boses na iyon, si Rodrigo at si Aling Teresa ay nanginginig at sinusubukang magmakaawa ng awa sa pamamagitan ng pagdila. Ngunit ang titik ni Clara ay nakatuon lamang sa listahan ng pamamahala ng manggagawa sa kanyang kamay. Numero 405 at 406. Kayo ay malayo pa sa inyong kwota para sa araw na ito, kaya kailangan ninyong mag-overtime hanggang hating gabi. Ang masakit na katotohanan ng nga may sala kung saan ang kanilang nga nakniningning na pangalan ay ganap ng binawi at ngayon ay tinatawag na lamang bilang nga numero ngang mababang arawang manggagawa. Sa itaas nito, ang walang awang abiso sa batas mula kay Clara ay naktaksak ng huling pako. At ang inyong arawang sahot para sa buwang ito ay automatiko ring kakaltasan ng 80% para sa pambayad sa multa sa korte. Alam ninyo naman, kahit magpakahirap kayo sa pagbubuhat ng kahon hanggang sa maghabol kayo ng hininga buong gabi, walang prang papasok sa inyong bibig. Nang marinig ang perpektong parusa na nag-atas sa kanila na magbayad ng interes sa kanilang makasalanan, inilagay ni Rodrigo at ni Aling Teresa ang kanilang dignidad at paggalang sa sarili sa tabi, sabay luhod sa magaspang na samantong sahig habang umiyak. Si Clara na tumapak sa nakatutulig na sigaw nga talunan na nawalan ng pag-asa ng may ganap na kawalan ng pakialam ay tumalikot sa dambuhalang bodega ng logistik na kontrolado ng perpekto at dahan-dahan lumakat palabas. Ang kanyang matatak na hakbang ay hindi patungo sa maalikabok na tumpukan, kundi patungo sa malaking pintong labasan kung saan ang maliwanag na sikat ng araw ay sumisikat na parang talon. Habang binubuksan ni Clara ang pinto ng madilim na bodega at lumalakat patungo sa liwanag, ang mabigat na narasyon na nagpapahiwating na ganap na pagkakaputol mula sa tanikalangang 30 taon ay narinig sa ibabaw ng kanyang likot na nagniningning at kahanga-hanga. Hindi ito mababaw na paghihiganti. Ito lamang ay ang muli kong pagbawi sa aking tunay na pangalan at karapat-dapat na posisyon na inyong ninakaw at tinamasa ng walang kapagurapan. Sa kanyang likuran, ang mabigat na bakal na pintong bodega ay dahan-dahan bumaba, na nagiwalay sa hangganan ng liwanag at dilim. Ang mabigat na pangingining ng bakal na tumama sa riles sa sahig ay kumalat sa lupa, at ang tunay na buhay ng babaeng nagngangalang Clara Reyes ay sa wakas nagsimula na gamit ang perpekto at nagniningning na kabanata. Sa loob ng 30 mahaba at madidilim na taon, kailangang mabuhay ni Clara na parang anino sa hinarap ng lumang makinangang pananahi, na nakakalimutan ang kanyang sariling pangalan. Ang mamayayabang na tao na walang awang nanamantala sa kanyang dugo at pawis sa ngalan ng pamilya ay hindi kailanman nangarap na ang lumang bakal na gunting sa pananahi na kanilang itinapon sa kalye, ay ganap na puputol sa kanila kayabangan ng perpekto. Ang parusa na ibinigay ni Clara sa kanila ay hindi mababaw na paghihiganti.
kundi isang makatarungan at perpektong kabayaran para sa kasakiman na ginawa nila mismo. Aking mga minamahal na manunut, paano ang kwento ang kasiyasiyang paghihiganti ni Clara na aming inihandog sa inyo ngayong araw? Sa labas ng bintana, ang mainit na hangin ay umihip, at sa bawat sanga na nakaligtas sa mahabang panahon ng unos, ang nga magagandang bulaklak ay namumulaklak ng kamangha-mangha. Naniniwala ako na ang ating buhay na puno ngang liko-liko ay hindi naiba sa batas ng kalikasan ng nanginingnam nga bulaklak na ito. Sa dulo ng inyong magaspang na daliri, kayo na nabuhay sa pamamagitan ng pag-alay ng inyong sarili ng walang kapalit bilang asawa, manugang, at ina ng isang tao, ay may nakatagong halimuyak na mas mahalaga, at maganda pa kaysa sa pinakamahaling hiyas sa buong mundo. Dahil may mahabang panahon ng unos kung saan tayo ay kusang nakakurbang nagtitiis para sa pamilya, maari tayong ipanganak muli bilang isang tao na napakalakas at may mataas na uri tulad ng sa ngayon. Higit pa sa walang kondisyong paglilingkod para sa ibang tao, buong puso namin kayong sinusuportahan na lumabas sa maliwanag na mundo ng may pagmamalaki habang binibigkas ang inyong sariling magandang pangalan. Kung ang kwento ni Clara ngayong araw ay nagpanibago sa inyong puso na masikip, bago iwanan ang video na ito, hinihiling namin sa inyo na pindutin ang pulang subscribe button at i-like. At kung sa inyong paligid ay may mga kaibigan na nasugatan dahil sa pag-alay ng kanilang buong buhay tulad ni Clara at nangangailangan ng pag-alif, napakalaki nga aming pasasalamat kung ibabahagi ninyo ang video na ito ng malawak sa pamamagitan ng inyong messaging app. Ang isang tapat na komento eng suporta at isang pindot eng pagbabahagi mula sa inyo ay ang pinakamalaking kapangyarihan para sa maraming Clara sa labas doon na nahuhubad ng kanilang lumang balat at nagsisimula eng bagong yugto eng buhay. Tulad ng mainit na panahon, idinadalangin namin gamit ang dalawang kamay para sa natitirang bahagi ng inyong buhay na ang maamanonut ay laging mapuno ngang maaraw na mainit at nakniningning. Hanggang dito na lamang ang mataas na uringang dula mula sa kwento ng buhay na puno nga aral na nagpapataas ng inyong dignidad. Maraming salamat po.